tumulong sa atin para linawin ang pangyayari patungkol din sa mga maanumalyan pagpapatupad ng flood control project. Ayun. So kung nagkaroon pa ng partial report pa lamang sana ang Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ng Senator Ping, wala sanang issue dito, Sen, no? Kasi baka makatulong pa po yung inputs din. Tsaka natin masasabi ngayon, pwede namin ihambing yung ginawa namin kung yung partial report ay medyo kahit pa paano malapit-lapit doon sa ginawa namin pag-uulan. So, alam mo, kaya sila siguro nagkakaganyan. Nung nag-press release kami, nasabi namin ni Senator Amy na parang bitin kami sa nakaraang pagdinig. Nung tanungin kami ay, ako, sabi ko bilang isa, bakit ang naging concentration, sabi ko, ay yung discrepancy sa mga coordinates. Eh tapos September pa ako, kung di ako nagkakamali sa pangalawang pagdinig, sinabi ko na mali lahat ang ginawa nilang pag-uulat at pag-i-input sa sumbong sa Pangulo dahil ang binigay nila ay isang application na multi-year. Meron silang akong mas accurate na pamamaraan para matukoy yung mga coordinates, yung PCMA. Yes po. Okay, meron pa silang Survey 123. September pa yun dyan. Siguro kung hindi una, pangalawa siguro pagdinig. Tinroom ko na sa pagitan ng sample, 14 na sample, na magmula sa siguro mga 70 meters hanggang 400 meters ang discrepancy. Kaya ako magkakaroon ng problema sa pag-iimbestiga lang. Dahil ang coordinates puro mali. Bakit nag-concentrate na naman doon? Ayun. At nung pinoprove nila na mali talaga ang coordinates, ulitin ba na naman nila yung sinabi namin? So, pagkatapos, mas marami ka ako ang dapat ng tinanong nila doon. Halimbawa, natatandaan ninyo, ewan ko si Nelson kung napansin niya, noong merong plenary debates ng itong 2026 budget, dinideliberate yung DBCC budget. Yes, po. Hindi, bali, kaugnay ng budget, ang nakaharap ay yung members ng DBCC. Ito yung economic cluster. Doon niya ibinunyag na tinawagan daw siya ng pansin ng dating Yusek Bernardo ng DPWH. At di umano ay sinabi sa kanya na yung binanggit ni Santi ko sa kanyang pagpapahayag sa video na 100 billion, sabi gano'n. Hindi po gano'n ang talaga nangyari. Merong 100 billion, sabi niya. Pero yung 89 billion ang nag-implement DPWH. Hindi nga naparoon niya. 89 billion ay inilatag ng DPWH. Yung 29 billion other agencies. Mula kanya doon sa 89 billion, sabi niya, ang hinandel ko ay parang 51 to 52 billion. Ngayon, ang porsyento doon 16%. Sinabi niya, yung 6 billion, ay yung 8 billion na 16% nung about 51 to 52 billion, binigay daw ni Yusek Bernardo kay Yusek Traigib. At si Yusek Traigib naman, binigay kay Yusek Adrian Bersamin. Doon sa kanyang pag-interpret, sinabi niya, alam niyo kanya si Yusek Bersamin, niname drop niya lang si Pangulong Marcos. Bakit niya natiyak na nagkaroon pa ng investigation sa Blue Ribbon Committee na nagkaroon ng kahit paano ay natukoy namin na Yusek Bersamin ginamit ang pangalan ni Pangulong Marcos. Dito wala tayong gustong bigyan ng kasalanan. Ina-analyze lang natin. Sabi niya, diname drop lang ni Adrian Bersamin ang pangalan ni Pangulong Marcos. Sa mga tweet, inaalis niya kagad May conclusion na. Parang may conclusion na siya na yung sinabi ni Adrian, yung sinabi ni Saldico, na yung 100 million ay nilatag ng opisina ng Pangulo sa NEP. Sabi niya, hindi ba dapat ito yung unahin? 8 billion yun eh.
kinukwento pa niya kung paano nagbibigay. Yun daw 8 billion na yun ay diniliver sa 10 pamamaraan, sa 10 panahon, na instances. Opo. Meron pang nagpupunta sila sa basement ng Diamond Hotel. Opo. Na kung saan gagamit ng parehong armor van, si Trigib at saka si Bernardo, yung isa puno. Bakit magpapalit sila? Hindi maseryoso ang akusasyon na conclusion na yun eh. Opo. Bakit nagharap sila? Itong huling pagdinig na ito, nagharap si Trigib, nagharap sila ni Bernardo. Tinanong ni Senador Kiko, ano ito, nababasa ko yung sinasabi ni Bernardo, na ikaw daw, binigyan niya yung 8 billion. Alam mo ang sagot ng Trigib? Hindi po totoo yan. Ganun lang kasimple. General denial. Wala naman na sumusunod na pagtatanong. Tapos ganun ba yun? Nabanggit ang pangalan ni Yusek Adrian Bersamin. Ba't di pinatawag yung Yusek Bersamin? Paano mo ngayon mapagdudugtong lahat ito kung hindi mo tatawagin lahat?